Okay, ang orasan natin ngayon ay alas 6:30 ng umaga. First buwan ng Hunyo, 2027. So, nandito naman tayo sa ating programa. Sa umaga nito, menos muna sa hapon ng kagabi, pero magbalita rin tayo kung may magandang panahon. Umpisahan natin ay lupang hinirang ang programa natin sa umagang ito, no? Okay. Lupang hinirang, saan ka na? Okay, dito na. Lupang hinirang. Okay. So, puntahan natin ang unang balita, pero pakilala muna tayo, no? Tingnan natin ang pakilala ng studio natin. Ang program ng registration ng balita at ibaba ay tumatalakay sa mga isipang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita, ang programa ito patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Ayon sa balita ni Ali Makabalang, itong si Isnilon na Totoni Hapilon ay galing pala, nag-spend po ng a week in Absdamahan'Slive. Bago siya pumunta sa Marawi, ayon kay Mangudadato. Kung si Governor Mangudadato nag-confirm ito, no? So, pero bago natin ay basahin itong balita, Hapilon spent weeks in Absdamahan'Slive before escaping to Marawi, Mangudadato. Bago basahin natin ang balita ito, ay maghanap buhay muna tayo sa ating programa. At saka ito si BTC Commissioner ng
Kasama natin sa hanap buhay dati, sa mga civil society, itong si Kaka, Commissioner Kaka Samira Tumawi ay nag-resign na po sa BTC nung Monday. Patungkol po biro ng presidente, yung mag-bisita sa Saulo ay itong rape po sa mga kababayan natin. Yun ang dahilan. Nag-resign po ito si Kaka Commissioner Samira Tumawi. Medyo nasaktan natin itong si Kaka, no? Sa mga biro. Pero nakakasaktan po ng damdamin. Lalo na po yung nagkataon pa itong kaguluhan po sa Marawi City. Mamaya basahin natin ang balita nito. Unahin ko muna itong sinabi po ni Toto Mangudato mamaya. Pero bago tayo magbalita, maghanap buhay muna para naman buhay ang programa natin tuloy-tuloy. Ayaw magsunod ka na. Nga naman, pre. Naghangyo ang NGCP, malikaya ng mga butang na magkahatag ng piniglo, na makabog na classifier sunod sa mga transmission structures. Gamay naman tayo ni pre. Gamay na naging pre. Pero, iya magsugod ang piniglo. Gani, ito na pa ubang kiligid, sama sa pagpananamukami doon sa transmission structures, pagtao doon mga kinas, o pagtugod ng kamarian, kung sa mga struktura na magkahatag ng piniglo. Busa likay ang mga butang na makahatag ng kadaot sa atong palibot. Ilabi na sunod sa mga transmission structures. Pagbaigba, pagmabinantayon, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? I want to be a George. Mag-usap ka rito, pre. Utabang pila, ipagtupo ba sila o balay? Oh, oo ba? Asa po tabi, pre? Ikaw ni George nga doon makaw sa may transmission structure. Asa? Oh, okay ko ni mo. Di ba? Dili, wato ko. Aron tayo daroon sila. Ayaw, wato. Tungkol kibawatan sa delikado ang inang kinabuhi. Tumagbalay sila doon sa transmission structures. Bao mo nila, pre. Panara, dili na magpay ang pagpuntan sila. Busa likay ang mga butang na makahatag ng kadaot sa atong palibot. Ilabi na sunod sa mga transmission structures. Pagbaigba, pagmabinantayon, kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? I want to be a George. Mag-usap ka rito, pre. Utabang pila, ipagtukod ba sila o balay? Oh, oo ba? Asa po tabi, pre? Ikaw ni George nga doon makaw sa may transmission structure. Asa? Oh, okay ko ni mo. Di ba, Dili, wato ko. Aron tayo daroon sila. Ayaw, wato. Tungkol kibawatan sa delikado ang inang kinabuhi. Tumagbalay sila doon sa transmission structures. bao mo nila, pre. Panara, dili na magpay ang pagpuntan sila. Busa likay ang mga butang na makahatag ng kadaot sa atong palibot. Ilabi na sunod sa mga transmission structures. Pagbaigba, pagmabinantayon, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, masayot na ba ka? Naka-meeting ko pa sa buntag sa tanang gwardiya. Wag pa, pre. Kung sa daymitingan, Sumala sa bimo, pre. Tunay ka nabutang sa itabong kawat sa mga wire sa kuryente. ay, walang ipon na. Kadawag mo sa mga tao, wala silang masayot kung sa delikado ilang kibuhat. Tinuod yun na, pre. Naghanang maangin. Ugibutan pa nila sa peligro ng kinabuhi. Kapyo sa gamay ng kantidad sa wire. Mauna yung ngayon masalas na tawag, pre. Nang pagpakawat nila sa wire sa mga nagkadayang high voltage transmission, kita diya kung tanan naman mahimong kalakot. Sakto ka, pre. Magilagdan mga wire. Nagkatungkol din ang transmission. Hinungdan ng mga ang supply sa kuryente. Ay, maunang damay tatanan, pre. Busa likay ang mga butang na makahatag ng kadaot sa atong palibot. Ilabi na sunod sa mga transmission structures. Pagbaigba, pagmabinantayon, kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan.
Kini pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Tama mo na. Ang hanap buhay natin ay mamaya naman ang ibang mga plugging. Happy lunch spend week in Dato Salibo before escaping to Marawi. Manguda Dato. Buluan, Maguindanao. Notorious Abu Sayyaf leaders Nilon Hapilon was a $5 million bounty for his arrest for a week in Dato Salibo in Maguindanao, where he mingled with the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, a breakaway group of the Moro Islamic Liberation Front. But the intensive surgical operation employed by the military in the swamp town of Dato Salibo reportedly forced him to escape to Lanao del Sur. This was revealed by Mindanao Governor Ismael Totomango Dadato during an emergency meeting of the Provincial Peace and Order Council, PPOC, here Tuesday, citing information provided by the military. The meeting Mango Dadato challenged all 36 mayors who attended the meeting to prove that they are one in the universal movement for peace in Mindanao, in Maguindanao and in Mindanao. The miserable plight of our brethren in Marawi City should serve a lesson for us to double efforts and guard our province from atrocities via back militant. Mangu, the Datu third the local executive in the vernacular, the Crisis Management Committee CMC of the Autonomous Region in Muslim Mindanao Arm said there are about 84,460 resident displaced by the Marawi incident and warned the situation could drag into a immense suffering even after the end of the siege. Sa tingin ko lang, itong damage sa Maguindanao, talagang mahirapan ito makarecover itong mga damages, collateral damages, kitang-kita mo. At saka itong mga feedback sa atin ay grabe ang nangyari po dyan sa bayan yan, sa probinsya ng Marawi City, Marawi. Napaka-extensive po ang damage nangyayari po dyan sa Agigera yan. Marawi City ay sobra-sobra po ang extensive damage ng mga kaibigan. Paano na kaya maka-recover? Ganito na lala ng damages dyan po. Talagang pag-usapan natin pang kabuhayan nila ay mahirap na sila maka-recover po mga kaibigan. Nagkahalubilo sila, nagkalat-kalat na sila kung saan na po pumunta itong mga civilian po dyan sa Marawi City. Imagine mo 200,000 na katao ko iwas para lang maligtas ang mga kabuhayan muna, halos walang dala. Para lang maayos maligtas sila sa kaguluhan niyan. So palagay ko, itong ka-extensive na damages, hirap makarecover ang Marawi City. Kalungkot talaga. Kalungkot parang mabasag ng inyong damdamin. Sa pagtingin na sa kanila po na kawawa mga kabubayan natin po diyan sa Marawi City, province of Maguindanao, province of Lanao del Sur po. Tama itong ginawa nila. Toto,
Ang mga team niya ay magbigay ng tulong po sa kanila. Kaya sinabi ko, bago pa lang yung ofensiba, dapat itong mga provinces sa arm ay tumulong muna, tumutok po dyan, mag-raise ng mga kunting pondo, yung mga constitution ng arm muna para makatulong po dyan sa problema po sa siege na yan. At samantala, gera yan, dapat ay makatulong po mga kaibigan. Imagine nakikita mo ang ina ay sukal na lang at saka tubig ay ang may pinadede po sa mga anak nila. May nakita ka pa yung bangko, yung monoblock ay gagawin ng duyan po mga kaibigan para lang makatulog ng mahimbing ang kanilang anak. Napaka-intensive, napaka-grabe po ang nangyari po dyan sa bayan yan. Saan ang bayan na yan ay mga pamilya, alam mo yung ugali ng mga Maranao, napaka-close yan, napaka-banding yan, magtulong-tulong yan. Sa mga hanap buhay sa mga negosyo, magtulong-tulong po yung mga ugali yan. Itong mga, sila ngayon nagkakuha, maliban sa ibang tribo ay dito sa Mindanao, sila ay nakakuha parang ugali po ng mga Insikyan Maranao. Halimbawa, isa ay may negosyo na, ilipat yung tulong naman sa mga kababayan nila, mga kapatid nila, para lang makanegosyo rin katulad nila. Nawala sa kanila yung pag sa larangan ng negosyo, nawala sa kanila yung inggit-inggit. Basta negosyo lang, sabay-sabay magnegosyo, lang ay tinda sa kalye, negosyo. Makatulong sa mga kapwa nila po, magtulong-tulungan po mga kaibigan. Yan ang na-experience ko sa mga tribo yan. Basta sa ngalan ng negosyo mahusay sila. Mahusay magtipid, mahusay magpundar ng negosyo. Kung saan-saan na lang nanriyan sila para lang mag-anak buhay ko mga kaibigan. So, nadamay dito. Itong mga kapwa natin, mga kababayan natin ay Maranao ay nadamay lang dito sa Mautito group at saka itong sinasabi ng pag-usayap nandiyan sa kanila. Nadamay itong mga taong ito, mga taong mabait, nawalan ng bahay, nawalan ng hanap buhay, paano na sila ay maka-survive po mga kaibigan. Parang nakaantig ng damdamin, halos maluwa-luwa ako sa umagang ito sa nakikita natin diyan po sa nangyari po sa kanila. So mga kababayan natin yung may mga kaya, tulong-tulong, hanapin po yung mga evacuation center, volunteer, magtulong-tulong para mabigyan sila po ng fasting pa naman po. Maka-fasting sila, makapag-perform sila ng Ramadan nila, kahit na ganun ng hirap ng dinanas nila. So, yung kayo ay may mga saving dyan, tulong-tulong. Parang may exam na makasurvive lang, may exam po ang kahirapan ng mga kababayan natin dyan sa Marawi City. Nung una pa lang ng bugso ng pag-atake, yan ay nagsabi na po sa aking programa. I-review niyo itong ARM 5 provinces at saka 2 cities. Kasama na yung mga municipalities, mga barangay, ay magtulong-tulong muna po para makaahon itong sa kahirapan itong mga grupo community ng Maranao po mga kaibigan. Time, pagtulong, time, asikaso, pag-assist sa mga ganito pangyayari po mga kaibigan. Okay. Tayo po ay maka-resolve ng mga problema yan. Tayo ay nakakuha po mga
Tawag na nila tayo ay mga bangsamoro po mga kaibigan. Halos maluwag. Sorry po. Ay. Twisted belief, Mayor Bao, what happened? Marawi will never happen. In the respective localities and will of course with Muslim religious leader preventing the spread of Islamic inspired militant. Unfortunately, some of our brothers were turned into extremism by twisted religious belief. Hindi naman tama ito. Wala turo sa atin itong mga ganito. One of the mayor who has distant relatives in the mounted terror group said ongoing condition of anonymity. The mounted group was composed of misguided Muslim who use Islam in spreading lies. The mayor added. Among the steps agreed during the meeting in the position of no ID, no entry policy to ensure safety. The relief on the way, the provincial government of Mindanao has joined local and foreign relief mission for 1,000 people displaced by the Marawi City seats. It is dispatched initially yesterday 5 trucks of fresh peas and food packs containing rice, canned goods, butter water, noodles, noodles, and ready-to-eat foods alongside basic medicines which were sent to the battered Mindanao community. The 36 member of Mindanao Mayor's League, headed by the governor's younger brother, already committed a cash aid of 50,000 at the maximum and 10,000 at the minimum per member for his basic needs such as children meal and diapers as well as toiletries and sanitary stuff. Provincial budget of his chief, Linet is Andarte, head of the regular provincial relief and medical mission, will lead the prompt distribution of the initial relief assistance because the fees could be spoiled. As Andarte said, the governor and other provincial officials would personally accompany the succeeding delivery of relief aid in collaboration with Lanao del Sur Vice Governor Mamintala Jr., head the Lanao response team at the provincial capital complex, Marawi City. Iyan po ang tulong ng Governor Toto, Ismail Toto Mangudatos sa mga LG po sa Maguindanao province. Sorry po, hindi ko matiis talaga. Hindi ko matiis ng mga kalagayan nila. Break muna tayo. Balita at ibaba ay tumatalakay sa mga isipang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y patas.
programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay. Balik tayo. Ang Program Administration Team Balita at Iba pa ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ito patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Hanap buhay mo na. Ay. Uy, anak ka. Magatod ka sa kabasakan. Magkalupat o banog. O sige. At tatanungan sa turis sa kuryente. Pwede mga katlipto. Ops. Asa man mo mga to ha? Kabalo ba mo nga delikado magduwa duol sa turis sa kuryente? Nanong delikado manang. Ay, nako. Pag musangit ang inyong tabanog sa kuryente, makuryentihan unya mo. Maupon na pwedeng mahitabo ninyo o mukatkat mo anang turis sa kuryente. Ala, hadlo ka di ay no? Maud yun, mauna, nayaw mo pagduwa-duwa dito ha? Timanid yun na ninyo. Oh, manang. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NDCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ligtas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente. Ngunit ito'y maaaring matigil magdulot ng brownout o pagkasawi kung sasaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 029814545 kung may alam kayong hindi ligtas na gawain malapit sa poste ng kuryente. Isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at ng Bantay Baterya. Hoy pre, ayaw magsunod dito. Nga naman pre, naghangyo ang NGCP, malikaya ng mga butang, na magkahatag ng peligro, na makabuk na glass fire sunod sa mga transmission structures, ilabi na karoon sa summer pre. Uga kaayo ang masabot, na dali lang kayo dakton sa kalayo. Gamay naman tayo ni Pre. Gamay na lagi pre, pero diha magsugod ang peligro. Gani ito na pa ubang kilibi, sama sa pagpananong ng kahoy doon sa transmission structures, pagtao ng mga antinas, o pagtugod ng kabalayan, ugod sa mga struktura na magkahatag ng peligro. Busa likayi ang mga butang na makahatag og kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaigba, pagmabinantayon, kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Hoy pre, ayaw magsunod. Nga naman pre, naghangyo ang NGCP, malikaya ng mga butang na magkahatag ng peligro, na makabuk na glass fire sunod sa mga transmission structures. Gamay naman tayo ni Pre. Gamay na lagi pre, pero diha magsugod ang peligro. Gani ito na pa ubang kilibi, sama sa pagpananong ng kahoy doon sa transmission structures, pagtao ng mga antinas, o pagtugod ng kabalayan, ugod sa mga struktura na magkahatag ng peligro. Busa likayi ang mga butang na makahatag og kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaigba, pagmabinantayon, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NDCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy pre, asa ka ato? Ay, want to be na George. Mag-usap ka rito pre. Utabang ko ilang ipatungkol ba sila og balay. Oh, oo ba? Asa po David pre? Ingon ni George nga dulo ba daw sa may transmission structure? Usa? Oh, mo kuyo po nimo. Di ba pre? Dili, wato ko. Aron kay baruon nila, madili kayo ang wato. Imong kibawatan sa delikado ang ilang kinabuhi. Kung magbalay sila doon sa transmission structures. Mao ko niya ay pre. Anaka, dili na magbukay kung magbuktan sila. Busa likayi ang mga butang na makahatag og kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaigba, pagmabinantayon, kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines.
Okay. Itong Bangsamoro members resign over Duterte rape of martial law. Ito nga si Kaka Samira Tumawis. Gutok Tumawis, no? Mamaya ay mag-plug muna ako. Hanap buhay natin itong meron na isang Indian restaurant dyan sa General Santos City itong si Namaskar G Restaurant. Kung galing kayo sa highway, galing kayo sa St. Elizabeth Hospital, yan po sa Doctor's Hospital, pagpasok nyo sa master nyo itong SM Mall Jensen, harap mismo ito ng SM Mall Jensen po. Bandang kanan yan, pagpasok nyo sa Santiago Boulevard, bandang kanan po makita nyo ang Namaskar G Restaurant. Ito ay isang Indian negosyanteng mayari ito. Kung gusto niyo kumain ng mga pagkain galing sa Middle East, tulad ng biryani, itong mga kebab, itong shawarma, itong mga gatas nila ay tawag ka, at saka itong mga native nila ay pwede kayong kumain po dyan sa Namaskar G Restaurant. Okay. Maraming mga menu nila, pagkain ay mamili na lang kung anong mga gusto niyo pagkain po ng mga taga-Middle East. Kasi marami na sa atin mga narihan dyan, sanay na rin kumain. At masarap ang pagkain po ng mga Indiano, yung mga taga-Middle East, mga Middle Easterner. At saka itong Namaskar G Restaurant, hindi lang restaurant, meron din silang convenience store, yung ITF General Merchandising, ITP pala, ITP General Merchandising, at yan po, yan ay sa loob mismo ng isang building na yan, magkaharap lang po yan, may isang mayari lang po itong si Mr. Rama. Ang mayari po ng both convenience store at saka itong restaurant. So, kung gusto nyo magpahinga, medyo mag-relax, painom-inom ng mga makain dyan, pupunta po kayo dyan sa restaurant na yan. Namaskar G Restaurant, the real taste of Indian food. Subukan lang. Pasyalan itong negosyo ni Mr. Rama. Mr. Rama pumunta ka na rito sa atin. Nakasawa po yan ang kababayan natin, Pilipina po. Galing po dyan sa Sorsogon area. So, subukan. Namaskar G Restaurant, the real taste of India. Bangsamoro member resign over Duterte rape of martial law. Bangsamoro Transition Commission member Mira Gutok Tumawis quit after President Rodrigo Duterte controversial remark about the soldier raping women and his martial law declaration. Imagine ay nagkataon, ay kaguluhan sa Marawi City and then ay pinasukan ng mga biro dyan. Talagang madurog ang inyong puso at yung inyong damdamin po sa mga kalagayan po niyan. Magbiro pa ng ganito po mga kaibigan. Talagang hindi itong taste ni Kaka Samira Gutok Tumawis, itong pagbibiro ng ating presidente patungkol po pagsalita niya dyan sa Hulo-Sulo. Okay. Manila, Philippines, one of the President Rodrigo Duterte appointees for the drafting of the Bangsamoro Basic Law signed on Monday, May 29, due to the President remark about soldier raping a woman and its martial law declaration in Mindanao. Okay. Ito nga, I would like personally to appeal to the
our brother and sister in the Middle East, itong magtulong sila. Kindly help our brother and sister here in Marawi City affected by this Marawi seeds. So I would like to appeal to all of you who has a kind heart and a spirit to save our brother and sister here in the Philippines, just to survive from this internal crisis in their homeland. So kung sino man ay makarinig ng ating panawagan ito, ay mag-ambag. Kung meron kayong mga may ambag dyan, mag-ambag po ng kahit konti lang para po makasurvive mga kababayan natin. Dito po nangyayari po dito sa Marawi Seeds. Please lang, dapat ito nila armed governor magibahataman itong mga leader ng armed provinces, yung mga LGUs ay mag-put up sila ng kahit lang sa social media. Put up po yung maglagay ng mga bank account. Kung meron na gusto ay tumulong po galing sa mga kababayan natin diyan sa Middle East, yung mga kapatid natin diyan sa Middle East, itong mga Southeast Asia na gusto tumulong sa atin po mga kaibigan. Oras ito pagdamayan, oras ng pagtulungan po mga kaibigan. Please lang, tulungan natin yung mga apektado po ng itong crisis po diyan po sa Marawi City. And I would like to appeal also to the leader of the Muslim countries, from the Turkey, Saudi Arabia, and others, Kuwait, and the Gulf Council, member state should help to rebuild this Marawi community, Marawi City. That's my appeal, my personal appeal on this program, Halo-Halo Special Opinion Balita at iba pa, partner ng Absdamahan'Slive-Stream News Tv, the only informative news authority online. Maraming beses na natin ginagawa ito, may mga crisis, mag-response naman po yung mga leader ng mga Muslim countries sa buong mga crisis na nangyayari po sa mundo. Okay. Ayan, nung May 29 to the President, remark about soldier raping women and martial law declaration in Mindanao. News source confirmed that the Bangsamoro Transition Commission DTC member Samira Gutok-Dumawis manifested her resignation during the meeting between the government official and Moro Islamic Liberation Front leaders on Monday. Alam niyo itong maprinsipyo itong babae ito, no? Itong si Kaka Samira Gutok-Dumawis. Okay. Si third board government peace panel, chairperson Irene Santiago and MLF peace panel, chairperson Margaret Barabot decision to resign for personal reason. Hindi may matanggap po ni Kaka Samira Gutok-Dumawis. Gutok-Dumawis is a resident of Marawi City, ground zero of clashes between government forces and the Mauti group. He's a former journalist and activist. Parehas din kami ito, ang mga istorya namin ito ni Kaka Samira Gutok-Dumawis. Informed sources said what prompted her to resign was to
Duterte's joke last Saturday, May 27 in Sulu, that he would take the blame for Georgia to commit rape while martial law is in effect. Ako na ay magpakulong, magpakulong sa inyo pag naka-rape ka ng 3 beses. Aminin ko sa akin yun, I take your place in prison. If you rape me, I take the blame, said the president. I'm concerned there would be human rights abuses during the implementation of law in Mindanao. Another reason to resign was the martial law declaration itself and the situation in Marawi City, from where thousands of residents have had to flee from clashes between the government forces and Mounted terrorists. Is currently helping in evacuation operation of a fellow Marawi resident. The BTC is a 21-member body backed by Duterte with the drafting the BBL. She hopes will be passed within his term. Official involved in the Bangsamoro peace process expressed confidence on Monday that the draft would be completed by June. Peace in Mindanao, in either through the passage of the BBL or through federalism, is among the major promises of Duterte, the first Philippine president who hailed from Southern Island region. Oo nga. Galing pa sa atin, ganito pa ang nangyari sa kabuhayan. Oh, yan po si Kaka Samira Tumawis, no? Okay. Anong pang may balita natin, no? Pero mag-break muna tayo. Okay, maghanap buhay muna. Hello, Literature Opinion Balita at iba pa, brought to you by Picante Pizza and Picante Product. Ang Picante Pizza and Picante Product ay nakatagpuan po dyan sa Absdamahan City. May 3 branch na sila dyan sa Absdamahan City. Tara na, mag-Picante Pizza at Picante Product. Ngayon, ng masarap na pagkain ay ito ay halal na pagkain. Hello, Special Opinion Balita at iba pa, brought to you by Picante. Hello, Special Opinion Balita at iba pa. Partner ng Absdamahan'Slive-Stream News Tv. Only informative news authority online. Hello, Special Opinion Balita at iba pa. Partner ng Absdamahan'Slive-Stream News TV. The only informative news authority online. Okay. Kung gusto niyo sumali sa usapan ng bayan, magbigay ng pupuro sa isyon ng opinion, ang halo-halo special opinion balita at text na tumawag. Telepono Globe 0977 834-2023 at sa smart naman ay 0947-484-2808. Kung gusto niyo sumali sa usapang bayan, magbigay ng pupuro sa isyon ng opinion, ang halo-halo special opinion balita at
line of question opinion. Basahin muna natin yung development sa US politics. Itong si former President Joe Biden to create a political action committee, a possible signal for 2020. Washington former Vice President planning to create Vice President Joseph R. Biden Jr., short name ay Joe Biden Jr., is planning to create a political action committee, the most concrete sign yet that he intends to remain active in the Democratic Party. And he's considering a presidential bid in 2020. American Possibilities PAC, which Mr. Biden intends to unveil on Thursday, will offer the former Vice President a platform he can use to nurture relationship with the Donald Trump on behalf of the party and contribute to candidate in the two governor race. Governor race. Ayan po itong si Biden. Basahin natin ang full article. Kung makuha natin ito mga kaibigan. Okay. He has Trump, a former aide in his vice presidential office, and a veteran of President Barack Obama White House campaigns, itong si Greg Shorts, to help lead it. By creating a political organization, Mr. Biden, 24, is also sending the unmistakable message to many other Democrats eyeing the White House as he is not planning quietly said into retirement. Biden has a lot of support out there, and this give him a way to grow, but the support will also helping Democrats win and build the party. Said Stephanie Carter, a veteran Democrat strategist who was not privy to planning of the PAC. The organization formalized what has already been apparent. Mr. Biden's schedule, he is very much want to keep open the prospect of seeking the presidency for a third time. He has already spoken at a dinner fundraiser on behalf of the New York Hampshire Democratic Party. Next month, he will address Florida Democrats. And he has appeared at a handful of a high-powered policy gathering, stuck with the sort of a donors to the turn to should he seek the White House. In his public appearance,
Though Mr. Biden has been careful to hedge when discussing his plan. As at recent hedge conference in Las Vegas about his 2020 plan, he said, could I? Yes. Could I? Probably not. The Democrats who have spoken to Mr. Biden say that he is genuine, genuinely anxious about the direction of the country under President Trump, and that he remained deeply frustrated that Hillary Clinton lost last year in part because he's working class, while voters he prides himself on connecting. They abandoned their ancestral party. At the gathering in Las Vegas, Mr. Biden was blunt in his assessment of Mrs. Clinton. I never thought she was a great candidate, he said. I thought I was a great candidate. He did note that he thought Hillary would have been a really good president. Mr. Biden had declined to seek Democratic nomination in 2016 after an organizing months-long deliberation, the aftermath of his eldest son's death. But the former vice president, who ran for president in 1988 and 2008, has not forsaken his long-running ambition. He's retained a small coterie of advisors, and they are said to be divided over whether Mr. Biden should run once more. The making post by Mr. Biden that is to publish. On Thursday, he explained the name of the pack, thinking big stamp into the DNA, the American soul, he writes. That's why the negativity and the pettiness, the smaller mindedness of our politics today drives me crazy. It is time Mr. Biden has for big dreams and American possibilities. Okay. So, plano naman. Itong si Michelle Obama ay mag-plan for senator po sa kanilang estado. So, si Biden for president, meron pa yan, meron pa yan. Okay, experience leader na ito. Hindi mo na kailangan tawaran. From the Democrats po mga kaibigan.
Freed inmate joined Mount in Marawi City Battle Armed Forces of the Philippines say. After stolen guns, of is hold up in Marawi. Marawi City, a week-long assault. Marinig niyo yung background na yun? Mga helicopter po ng Armed Forces of the Philippines. Halos ay minuto-minuto ay maglipad po. Hindi natin alam kung saan pumupunta yan. Marinig yun sa background ng ating programa. Magmula rito sa West Mincoma headquarter po yan. Magagaling po yan, helicopter na yan. A week-long assault by Mauti group terrorists in Marawi City is being fueled with stolen weapons and ammunition. Fighter broken out of jails. The military said on a Wednesday, as the troop battled militant resisting ground air attack, the pro-Islamic State Mauti group has proven to be a fierce enemy. Clinging on to the last heart of Marawi, the city through days of airstrike, what the military called the non-rebel targets, defying expectation of a swift end to their occupation. The military deployed for the first time SF-260 close air support plane to back attack helicopter and ground troop looking to back the rebel into a downtown area. The army said the rebel horde is about the length of the city. The hardline mode had kept up a fight to the rifles and ammunition, stolen from police station and a prison and an armored vehicle, police vehicle, and were using them to hold off the troops, said the military spokesman Restu Padilla. The militant freed jail, comrade to join the battle and opted to engage in an urban warfare because the city has stacks of arms and ample supplies of food. Yes, indeed, there was a planning, and Board Padilla said, President Rodrigo Duterte's dam by this time. On Mindanao Island, where Marawi is located, it's now to quell a movement instead. He had long warned would they mushroom into what is now an Islamic State invasion. I specifically warned everybody there is more dark cloud ahead of us. I was referring especially to the contamination of ISIS slowly creeping toward our shore. The Dr. told Navy personnel in Davao City. In Marawi now, I have to tell you, we have suffered tremendous losses because we are the invading force, and they have been waiting for a long time for the forces of the Republic to come. 89 militants, 21 security forces, and 19 civilians have so far been killed during the classes. The slow progress, the slow pace of a military effort will take Marawi with air support and far superior firepower. The rebel has a conflict question about its strategy. It has been compounded by social media images with smiling fighter with a assault rifle posing on an armored US-made police combat vehicle, dressed in black and wearing headbands typical of Islamic State.
Another picture showed a bearded man at the wheel of a police van lying on Islamic State flag. The authenticity of the image has not yet been independently verified, and the military has urged the public not to spread propaganda. The military believed the Mauti group staged the Marawi takeover to prove itself to Islamic State and tried to win its endorsement as it affiliate in Southeast Asia. Duterte said he would not allow Islamic State to gain traction. The Philippines inflict murder on the scale of Syria and Iraq. He changed his mind on last week, offer of dialogue with Maute, and said that he will not talk to the terrorists. They are trying to correct the way of the living for everybody. They do it by killing people, invoking the name of God, and that is a very terrible ideology, he said, of Islamic State. It does not know everything except to waste human life. The country experts believe extremists, the southern Philippines have quietly become better organized and funded, pointing to the mountain rapid rise from the obscurity. The government on Monday said another rebel group, the More Islamic Liberation Front, had agreed to help get civilians dead or alive but out of Marawi and accepted the Duterte's unconventional offer for communists, separatists, and the military to unite against radical Islam. Congress held a special hearing on Wednesday on martial law, which minority black lawmaker said was an overreaction by Duterte and unilateral decision he made while overseas. But most legislators backed the measure as being needed to meet the security threat. We have a serious problem, said Congressman Harry Roque, who filed a resolution supporting martial law. ICE is not a small problem. It is a very big problem po mga kaibigan. Okay. Okay. Ang orasan natin, 7:33 na. Dagdagan natin ang balita. Ang orasan ay 7:34 a.m. na po. Armed Forces of the Philippines, 89 terrorists killed in fighting. Government security forces have killed 89 terrorists during more than a week of fighting in Marawi City. The gunmen are still offering a strong resistance with the stolen weapons and ammunition, the military said on Wednesday. Attack helicopter fired rocket repeatedly on Wednesday to the pocket of Marawi where
a gunman from the Maute group were hiding among Trump residents, according to an overseas news agent's press. Reporter who was following troops searching his houses. The clashes erupted on last week when a gunman waving black flags of the Islamic State group rampaged to the Muslim populated city in response to the military raid on the hideout of Abu Sayyaf leader still on Apilon, who had was a $5 million prize on his head offered by the U.S. government. Apilon was a pledged allegiance to IS escape, but he was believed to be still in Marawi City. Brigadier General restituted Padilla spokesperson. The Armed Forces of the Philippines said on Wednesday. So Marawi prompted the President Duterte declare martial law in Mindanao for 60 days and suspend the privilege of the writ of habeas corpus on the entire island during a period of military rule. That toll, 89 terrorists had been killed in the effort to reclaim the city and find Hapilon Padilla to the news. Third reporter, the count included 42 bodies recovered and 47 deaths confirmed by eyewitnesses. Dead after more than a week of fighting, including 19 civilian and 21 government forces. The policemen were missing in action. The Philippine National Police reported on Wednesday. Troop has been cleared almost 90% of Marawi City and rescued at 960 civilian, but many residents are trapped in the 10% of the city that the terrorists control. Padilla said. Security forces will likely meet increasingly strong resistance there, he added. Padilla said he did not know how many terrorists remain, but added that there has been a chances for the group to take a new member. In a previous statement that we have released, the number may have increased because they went to the jail for free. More than 100 of prisoners, quite number of those are definitely with them already, he said. And then other half that there may be another sympathizer from other areas who may have made their way into the area earlier in the fighting and maybe already in the rang, he added. 30 to 40 gunmen, another military officer, Lieutenant Colonel Joar Herrera, spokesperson of the 1st Army Division, and 30 to 40 gunmen were fighting government troops in Bangolo, Raja Mudaya, and Sakaridok villages. Herrera said about 2,000 civilians remained trapped in those villages, but the military was trying to reduce them. There might be around 30 to 40 remaining gunmen because the other are lying now, escaping, leaving their firearm behind the mixing with the civilian. That's what's happening there, he said. Former Herrera estimate to be clear,
part of the city was smaller than Padilla, placing it at 80 to 85%, including Basaka Malutut village. The fighting started on Thursday last week. The failed attempt by the troop from the 103rd Brigade to arrest a pillar. Said the remaining terrorists occupied the vantage point in the three villages from where they would quickly spot opposing forces. They are still fighting and are still using high-powered firearms. The battlefield is very dynamic, so we don't have a deadline for the clearing operation, he said. The military on Wednesday deployed for the first time SF-260 close air support plane to back attack helicopter down troop looking for a box terrorist in downtown area. The stolen weapon, Padilla said that the mounted group had kept up the fight with the rifles and ammunition stolen from a people station, a prison, and an armored police vehicle. They were able to get an armored vehicle of the police inside. There is a supply of bullets. Padilla said, adding that the ammunition was among the stolen items the gunmen were using to resist the forces being poured into the area. The terrorists also reported a looted and gun store in Basak, Malutut, another in Bangolo, as they besieged the city last Thursday. Padilla said the terrorists opted for urban warfare because arms were available in the city, and homes and shops provide ample supply of food. Yes, indeed, there was planning involved, he added. The military has from the outset insisted there's control of the situation, but the slow pace of effort to take Marawi has come to the question of the strategy that has been compounded by social media image of smiling fighters with a short rifle posing on the captured US made police combat vehicle, dressed in black and wearing headband uh, typical of IS. Another picture showed the bearded man at the wheel for police van flying an ISIS flag. The authenticities of the image has not been independently verified, and the military has urged the public not to spread the propaganda. Okay, break muna. Ito, sabay natin ang hanap buhay. Oy, pre, asa ka ato? I want to be close. Pag-usap ka rin ko. Kung tabang mo lang, ipagtupot na sila o balay. Oh, oo ba?
Ingon nimo. Di ba pagisip pre? Dili, matod ko. Aron mabaruan sila nga dili ayo matod. Tungod kibawtan sa delikado nga kinabuhi. Kung magbalay sa duwa sa transmission structures. Bao ko dili pre. Padala, dili na magpugay kung magpugay sila. Busa likay ang mga butang nga magkahatag og kadaot sa atong paligid. Ilang binasugod sa mga transmission structures. Pagbaigba, pagmapinantayan, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, nasayod na ba ka? Nanaimitin ba sa buntag sa tanang kwartya? Wah, okay. O siya kayo milingan. Sumala sa mimo. Doon ay kalabutan sa tatapay kawat sa mga wires sa kliyente. Ay, wala kang punat. Kadaot ko sa mga tao. Wala sila masayod kung sa komplikado nila kinuha. Tinuod yun na pre, daghan ang maangat o gibutang panila sa peligro ng kinabuhi. Kampyo sa damay na kandidat sa wire. Mauna yan ngayon masalas na tao ng pre. Nang pagkawat nila sa wires sa mga nagkalaiyang high voltage transmission. Kita diyak kung tanan na mahimong alakot. Sakto ka pre, pag ginagdat mga wire, katungkol yun ang transmission, hinungdan mo naman ang pinagsupply sa kliyente. Ay, maunang damay tatanan pre. Busa likay ang mga butang na makahatag og kadaot sa atong paligid. Ilang binasugod sa mga transmission structures. Pagbaig, pagmabinantayan, kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Uy, ana ta. Mga tuta sa kabasakan. Magkalupad og tabanog. O sige. At tuta duwa sa turis sa kuryente. Pwede managkat dito. Ops. Asa man mo mga to ha? Kabalo ba mo nga delikado magduwa doon sa turis sa kuryente? Nanong delikado manang. Ay, nako. Pag musangit ang inyong tabanong sa kuryente, makuryentihan unya mo. Maupon na'y pwedeng mahitabo ninyo o mukatkat mo anang turis sa kuryente. Lahat nung tagay, no? Maud yun, mauna, ayaw mo pagduwa-duwa dito ha? I-manage yun na ninyo. Oh, manang. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ligtas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente. Ngunit ito'y maaaring matigil pagdulot ng brownout o pagkasawi kung sasaway tayo sa ligtas na dispatcha sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 02-981-4545 kung may alam kayong hindi ligtas na gawa ay malapit sa poste ng kuryente. Isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at ng Bantay Baterya. Hoy pre, ayaw magsunod din natin. Nga naman pre, naghangyo ang NGCP, malikayan ang mga butang, na magkahatag ng peligro, na makabuk ng classifier, sunod sa mga transmission structures, nila pinagkaroon na sa akin pre. Huwag kaayo ang masabot. Dali lang kayo dakto sa kaayo. Gamay ang naging pre. Pero, diya magsunod ang peligro. Gani ito na pre umang kilibi, sama sa pagpananong kahoy doon sa transmission structures, pagtao doon mga antinas, o pagtutulog ka pa yan, ukon sa struktura na maghahanap ng peligro. Busa likay ang mga butang na makahatag og kadaot sa atong paligid. Ilang binasugod sa mga transmission structures. Pagbaigba, pagmabinantayan, kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Hoy pre, ayaw magsunod. Nga naman pre, naghangyo ang NGCP, malikayan ang mga butang, na maghahatag ng peligro, na makabuk ng classifier, sunod sa mga transmission structures. Kamulang, ay pre, gamay ang naging pre. Pero, diya magsunod ang peligro. Gani ito na pa umang kilibi, sama sa pagpananong kahoy doon sa transmission structures, pagtao doon mga antinas, o pagtutulog ka mariyan, ukon sa mga struktura na maghahatag ng peligro. Busa likay ang mga butang na makahatag og kadaot sa atong paligid. Ilang binasugod sa mga transmission structures. Pagbaigba, pagmabinantayan, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy pre, asa ka ato? Ay, wag tumila, George. Pag-usap pa rito pre. Tutabang nila, itutungkod pa sila o balay. Oo ba? Asa po David pre? Ikaw ni George ka doon ako sa may
kayi ang mga butang na makahatag og kadaot sa atong palibot, ilabi na sugod sa mga transmission structures. Pagbaigma, pagmabinantayon kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? I want to win a George. Pagpasang ka rito, pre. Tutabang ko ilang ipagtungkol pa sila o balay. Oo ba? Asa po David, pre? Ikaw ni George ka doon manaw sa may transmission structure. Usa? Oo ka na, kukuyin ko ni mo. Tutabang ka sa pre. Dili, mato ko. Aron kay baruon sila, madali ayaw. Mato, tungkol gibawtang sa delikado ang inakinabuhi. Kung magbalay sila doon sa transmission structures. Bao mo nila, pre. Anala, dili na magpugay kung magpundan sila. Busa li kayo ang mga butang na makahatag og kadaot sa atong palibot, ilabi na sugod sa mga transmission structures. Pagbaigma, pagmabinantayon, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ituloy natin ang balita. Foreign fighter, as per report of foreign fighting alongside mounted terrorists. Padilla said that there was indication that some of those killed in fighting were not Filipinos. The foreigners look ASEAN, he said. The amount of materials that has been coming out and being recovered from the areas of conflict. There could be this collection of documents and other materials, proof that would indicate the existence of this foreign fighter, he said. Area operation in Mindanao and shown that the 8 returned foreigners has been a helping armed group in the island, on the island, he added. The news quoting a Philippine intelligence source reported on Tuesday that as many of as 40 of the terrorists have overrun Marawi. This week recently arrived from overseas, including from countries in the Middle East. The foreign include Indonesian, Malaysian, at least one Pakistani and Saudi Arabia, and Chechen and Yemeni, and Indian and Moroccan, and one man with a passport, news report. The intelligence source as saying, powerful, no? Meron ng mga tao ganito sa ibang bansa ay magtulong powerful na talaga itong mga maute. Pero palagay ko, sila lang yan dyan, grupo yan sa ground. Mahirap na lang mag-speculate. Wala tayong panghawakan ng mga evidence. Pero palagay ko, mga grupo lang nila yan at yan sa hindi natin alam. Tayong independent source, makakuha ng matunay na balita mula diyan po sa grupo na yan. Meron sa nagbibigay ng mga independent source. Itong mga grupo galing sa foreign land, ewan na. Baka mga magtablig yan. Yung mga magdawa. Hindi natin alam. Yung mga tablig nakatawag dyan ay magdawa. Preaching. Amal. Na Ramadan. Okay.
Ilagay ko sa balitang local naman tayo galing sa Sarangani Province, no? Pasiunang Mayo 31, 2017, pasiunang 100 million pesos andam na alang sa patukod sa Phase 1 Sarangani Sport Complex. Dili lamang Regional Drug Rehabilitation Center and gilauman na nga maburog karong tuiga sa probinsya sa Sarangani, particularmente sa Kawas, Alabel, kantidad og 3 ka 50 million ka pesos gipondohan ng og abagahon. Tanan sa gobyerno sa China, kundi lauman sa Phase 1 sa pagpatukod sa Sarangani Sport Complex sulod sa compound sa Sarangani Capital. Segun ni Governor Steve Chonggan na download sa DPWH Sarangani ang pasiunang pondo sa 100 million ka pesos gikan sa dakong paningkamot. Pagpaningkamot pala, hindi paningkamot. Pagpaningkamot nila Senador Manny og Congressman Roy Pacquiao og sa makanunayon mga ayuda ni Pangulong Rodrigo Duterte, regular nga proseso sa lang matud pa sa hangay sa mga detalyadong programa of works. Okay. Engineering plan, ugubat pang engineering design ang ginalihok karon sa DPWS. Sobra 300 million pesos ang total nga balor sa maong gambalay, muukupa og bulan na pulo nga sa ektarya nga luna sulod sa Kapitolyo. Rason nga gituhunan kini nga ay mamahimo kunyang Sport Academy kunyang rason ay makahimo pang Sport Academy ang training facility center sa tibuok Region 2. Mato ni Engineer Gerald Paciol, ang nangulo sa Planning Division sa Sarangani Provincial Engineers Office. Continue. Engineering Office. Na masubmitin na sa ilang buhatan na ipangayo na site development plan sa DPWS karong tika meaning gilauman sa mga masugdan ang construction tungod sa usab matod pa sa pulisya ng Department of Budget and Management DBM na ginamonitor ang kalihukan sa mga pondo na gihatag sa nasyon. Konsultan ang
ang namahayag ang naswerte sa taga-Sarangani sa pag-angkon ng mga lideres, mga adunay, panglangtaw sa kayuhan sa mga ginsakpan, matuman na okay, wala na pala. Kaya nga, ganun. Wala na. Tapos balita, ang Sarangani, magmula sa mesa po ng opisyal dyan sa Sarangani, itong si Alan Balikpura, nakapaligid sa kanya, ito sulat po dyan. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo ngay tuloy-tuloy pagbigay ng information po tungkol sa development sa Sarangani Province. Ayan po. So, ano na, balitang hangin na tayo. Wala na tayong ibabalita. Okay. Balitang hangin na tayo sa local dito po sa Zamboanga, 1 Fahrenheit, partly cloudy. Feel like 86 Fahrenheit, minimum 79, maximum of 90 Fahrenheit. Sunrise 8:34 a.m., sunset 6:04 p.m., wind chill 83 Fahrenheit, moonrise 11:42 a.m., moonset 11:30 a.m., humidity 83%. Precipitate 0.3 mm, pressure 29.88 inches, visibility 10 kilometers. Meron, nabasa ko na yun. 2.75 Fahrenheit, wind chill 83 Fahrenheit. Kompleto balitang lokal, national at saka pangdaigdigan. Dito pati balitang hangin, pati announcement po ay kompleto. Yan po ang balita natin sa umagang ito. Araw ng Huwebes, Mayo no Punyo no 2026. Dito sa programa Hello, Special Opinion Balita, di ba pa? Kayo mag-usawa ay mangkilik, ay nakikinig dito sa programa para makakuha kayo ng mga information po sa kapaligiran. Local man, national, international po mga kaibigan. This has been Absdamahan'Slive-Stream sa programa Hello, Special Opinion Balita, di ba pa? Ang partner ng Absdamahan'Slive-Stream News Tv, the only informal